Ang dami nyo yung dapat malaman sa loan na to. May mga pakulo na siya, guys, na kung marupok ka, mapapautang ka. Nasa inyo naman yan kung uutangan nyo siya o hindi. Yung importante is, naiintindihan nyo kung ano ba talaga yung meron sa loan na to. Hindi nyo kailangan sagarin yung credit limit nyo, guys, kung yung pangangailangan nyo ay only this much. Kasi multiple naman siya. So, just to be sure and just to confirm na nag-approve pa ba siya, and instant pa siya natatanggap, inutangan ko siya, guys, ng 2,000 pesos lang. At receive ko, approve ako, pero yung ino-offer niya sa akin is 21 ha. And I will tell you why in this video, hindi ko siya sinagad. But rest assured, guys, legit siya. It's Ate Red here at dito Ola po yung pinag-uusapan or online lending platform because yung pinaka-concern ko po is yung financial literacy kasi hindi naman po tayo basta-basta na lang umutang without knowing kung ano yung effect nito sa ating credit history ha. This video is not sponsored. Meron po akong sariling FT lending na account and sabi ko nga sa inyo, inutangan ko siya ng 2,000 pesos to confirm kung nang-reject ba or nang-approve, and so far, na-approve naman ako, na-receive ko naman, and medyo flexible din siya dahil meron kang option na 2 terms, 4 terms, 6 terms, yung mga pag-ganon. Dapat iniintindi po yung kanyang interest kung paano nyo to i-present. Kasi kung dun pa lang sa 300 pesos, tulad yung dati niyong offer, na kahit na at that time ha, yung 1 month pala, yung patong niyang 72 pesos is nasa 20% or more nga, parang hindi mo ma-feel dahil maliit yung amount. At kahit dito sa 2,000 pesos na in-offer niya, pag maliit yung amount, hindi po pa masyado madadama yung interest. Especially if pa-installment siya. Pero what if nag-offer siya sa'yo ng 21,900 o iti-take mo ba? So yung loan na to ay pwedeng magpahiram ng up to 30,000 pesos and alam na natin na buo po siyang natatanggap at kung approve ka, seconds lang or minutes lang matatanggap mo. So instant siya kung approve ka. Pero, ang dami mo dapat malaman, guys, kasi hindi po siya dapat na basta-basta ginagamit unless yung talagang buong isipan mo na ready ka i-take on yung ganitong responsibility. So, ilang days niya rin ako kinukulit na sabi niya, yung aking credit limit na 21,000 daw is 50% off yung fees. Nako, maniniwala na sana ako, guys, pero isa ko talaga yung mga numbers niya. Kasi matagal ko na siyang inuutangan because yung reason ko is interest. Bago tayo mapunta sa numbers and figures at kung paano mag-apply dito, gusto ko palang i-share sa inyo that I am wearing, for this video, I'm wearing a contact lens na nabili ko sa EO. Portable ako sa mga brands ng contact lens na binibenta ni EO. Kaya i-share ko rin sa inyo if you guys are interested. Meron tayong product link. Nag-offer siya sa akin ng 21,900 at 50% na discount. Pero it's not there to stay kasi pa-promo lang siya. Meron po siyang deadline. Kung hindi mo yung mag-grab yung offer niya, mag-i-expire. Pero sabi ko, ba't ko naman uutangin niya kahit na may pa-discount niya kung hindi mo naman kailangan yung pera, then wag na, diba? Kasi ang hirap na may binabayaran ka. Mawawalan ka ng control. If utang ka ng utang at kung napakadami na ng utang mo, ma-apektuhan ito yung credit history mo, yung credit report mo. Anyway, so ayun nga, revolving siya because pwede siyang paulit-ulit gamitin basta nababayaran or na-replenish yung pwede mong utangin every time na nagbabayad ka. So it's a trap. Hindi mo siya ma-handle ng tama. Pag lumagpas dyan, babalik ka dun sa original mong credit limit. Okay, mag-wait na lang tayo. Pero may bago siyang feature, mga best. Kasi meron siyang parang pa-boost, yung ganun. Ba't lahat sila may mga pa-boost na, no? Na pwede kang mag-apply for a higher credit limit, pero magbabayad ka. Na-refundable naman daw kung sakali hindi niya mag-grant yung credit limit nire-request mo. So, bukod sa nag-offer na siya ng temporary credit limit increase na 21,900 sa akin, meron pa siyang offer na pwede pang maging 23,500 kung magpapa-assess ako sa kanya for a fee. Parang na-realize ko, hindi naman to 50% yung fee, mataas pa rin kasi 21,900. Say for example, iti-take mo yun, babayaran mo siya sa loob ng 4 terms. Pag sinabi niyo 4 terms, yung mangyayari doon para siyang 5. Every 15 days magbabayad ka, yung 5th yan, yung last payment na yun, para lang yan ma-stretch yung number of days na babayaran mo siya, yung loan tenor, para kunyari ma-explain yung taas ng interest niya. Huwag niyo nang isipin yung 190 days na yan. Pag sinabi niyong 4 terms, 2 months talaga yan. Every 15 days may babayaran ka. So, yung total na mababayaran mo kung dun ka sa 4 terms, yung mapupunta sa interest, 7,227. Masyadong mataas yan, ha? First payment mo, so 4 times ka magbabayad ng 7,281. Tapos yung last payment daw, free na kapag naging good payer ka sa 4 na terms na yan. Ang mahal na mapupunta sa interest sa loob lang ng 2 months, ha? That's not even meeting the cap na 12% na hindi dapat lumalagpas ng 12% according to SEC. So may cap kasi on interest na sabi ni SEC, yung effective interest rate should not be more than 12% for loans na 10,000 pababa and yung loan tenor ay 4 months
and below. Sabi ko, what if umutang ako ng 10,000 or even lower sa loan up na to? Wala naman siyang pinagbago si interest, guys. Ganun pa rin. Lumalagpas pa rin siya sa 12%. O, lumalabas po siyang 16. So, sa 4 terms na yan, kasi lumalabas na 2 months, 16.5% per month. Mahal. Kahit na pa-installment yan. So, the higher your loan, madadama mo talaga yung interest, mga guys. Kung gusto mo makatipid sa interest, kailangan bayaran mo sooner yung loan mo. So, say for example, iti-take mo yung 21,000, tapos babayaran mo siya sa loob ng 1 month, meaning na every 15 days, magbabayad ka ng 13,019. Wag mo nang isipin yung 190 days na sabi niya, kasi last term is drama lang. Yung interest, yung mapupunta sa interest is 4,139. Pero mabigat din yung pagbabayad ng 13,000, no? Kung ka naman sa 6 terms, then kunyari, magaan kasi every 15 days, magbabayad ka ng 5,292 for 3 months. Mahal siya kapag mataas na yung loan mo. At kahit na mababa yung loan mo, mahal pa rin siya. Kaso lang, mas madadama mo talaga yung mahal ng interest kapag mataas din yung loan mo or mas mataas yung obligation. So, hindi ko siya gino sa 21,900, guys. At try ko yung 2,000, nasa 15% per month pa rin siya kasi, like I said, ini-ignore ko yung sinasabi niyang 190 days. Na-approve pa rin naman. So, matagal akong hindi umutang sa loan app na to ng dahil sa interest. Try ko lang siya sa 2,000. I wanted to see kung matatanggap ko ba siya. Tanggap ko siya in a few minutes, guys. And then, may babayaran na naman ako for ilang 15 days, ilang terms. Pero at least, installment siya. But this is something that you guys need to be aware of. Dapat pag-isipan nyo ng mabuti bago kayo umutang dito kay FT Lending. Like, talagang pag-isipan nyo ng mabuti, guys, ha. Huwag kayo umutang dito kay FT Lending unless mababayaran nyo siya ng on time. Kasi FT Lending is a submitting entity sa CIC or Credit Information Corporation. Yung mga ganitong bagay, guys, nakaka-affect yun sa credit history. Pero kung buo yung isipan nyo at utang pa rin kayo dito kay FT Lending, you just take note na 5 contact references po yung hihingin niya sa atin. And then meron siyang optional information like company details, pero optional lang yan. Hindi naman siyang mag-approve kahit na sabihin mo sa kanya, housewife, student, basta sa pag-credit check niya, remember, accessing entity siya. So nakikita niya yung ating records, yung basic records natin with other OLA. Sa selfie ka, just follow the instructions. And yung sa IDs na tinatanggap niyo, pwedeng passport, pwedeng SSS or PRC, postal ID pwede rin, national ID pwede rin. Pero, yun nga lang, kahit na sinasabi niyang up to 30,000 pesos siya, pwede siyang mag-approve sa'yo. Initially, 300 pesos. So, minsan din akong na-reject sa loan app na to, but after 1 month, approve niya naman ako. And yung next yung in-approve sa akin was 800 pesos. And then ngayon, naging 19,000, naging 21,000. Pero, wag nyo lang sagarin, guys, kung hindi kailangan. Only borrow what you can afford to pay. Kasi, like I said kanina, nakaka-affect po ito sa ating credit report. So, yun lang. And I hope you learned something from this video. If mayroon ako nakalimutan banggitin, just let me know in the comment section. And I'll catch up with you on another vlog.